This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na patok. Visit abaeservices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. Anong consequence or benefit ng reunion na to sa River Maya brand? Kasi pagkatapos ng lahat, isipin mo, parang sinak out lahat yung yung Ramdam mo rin yun? ramdam ko ng lahat after, pag parang maapektuhan din somehow eh. Karin? You mean like yung progress nila para sa Yeah. Or maybe, Hindi. From maybe current lineup na ngayon, tapos biglang in-inject yung Rico saka Bamboo, parang superpower, di ba? Parang after that, pag alis nila, what would be next? I think the fans Original will look for yung apat. Iisipin nila, nawala na si Rico and Bamboo. We want them back. is there a possibility, Benj, na babalik si Rico at si Bamboo permanently? If you were Bamboo, na may sarili ka ng career, Hindi. Kasi iba na yung fly ni Bamboo eh. Iba na yung niya eh. Yung rota niya eh. Masyado na siyang busy. Siguro kung kung hindi siya naging busy. Kaso busy siya eh. Rico, same thing. He's a very, very good songwriter, and he can basically perform as Rico Blanco band, di ba? At malakas din ang niya. Pero, kumbaga, ito is a treat sa mga fans lang, di ba? So, pag nawala yung dalawa, kasi kung tutusin mo talaga, sila yung dalawang main eh. Sila yung dalawang nawala eh. right? So, medyo masakit yun. And I'm really sure na feel ni Nate nung kung sino man yung current ngayon, na iba yung lakas nito kesa nandun yung dalawa. Levan, sa tingin mo after this, okay, back to normal. Okay, River Maya tayo ulit. Come on. Baka ganun. Baka ganun. Pero siyempre, kumbaga, parang abangan mo muna yung resulta ng concert eh. Pagka successful na successful. Yeah. I'm sure may business- mga buntot yan, di ba? Business-wise, gatasan na yan. Yeah. Gatasan. Gatasan talaga. Ma- Kumbaga, di ba, may mga chismis na nga na mga Pupunta rito. tours, Oh. diba? Yung mga ganun. Gatasan muna yan. Yep. Tapos, syempre, pagka tapos na, back to normal. Kumbaga, kasi Bamboo and Rico Blanco, may mga kanya-kanyang successful Yep. solo careers naman na yung mga yan eh. Yeah. River Maya, may sarili ring career na yan, yung tatlo eh. Yep. So, hindi pwedeng magiging permanent tong classic lineup, di ba? Yeah. Pero malay mo, parang baka maging parang e-heads, yung parang from time to time, tara, mag-record tayo ng new stuff. May mga ganong malay mo, hindi naman natin alam yung mga magiging Pwede ba? pwedeng plans. Of course. Follow up sa sinasabi Sige. niya. Kasi actually, pwede kayo magtanong ha. Kasi gusto ko rin sumagot eh. Ako yung tanong ng tanong eh. So curious lang ako, di ba, nangyari, no? Sige, may one-off. So, ano mangyayari doon sa current? Yun nga eh. Yan nga eh. Pwedeng pa rin yun. Siyempre, ngayon, parang naka-put on hold. Pero kung tutusin, recently lang, nag-gig lang sila eh, di ba, sa probinsya. Ang ganun. Kumbaga, meron pa rin eh. Oh, hindi kaya ganito. Ito. Pa rin eh. Alam mo yung feeling na ang tagal niyong tinahak ang River Maya para mawala sa isipan ng tao, or hindi man mawala sa isipan ng tao, para tanggapin na kaya namin kahit wala si Bamboo at si Rico. Took more than a decade. A decade and a half. For people to get comfortable na, si Mark ang kumakanta. Si Nathan ang kumakanta. Si Mike ang kumakanta. Di ba? Parang ganon. And then all of a sudden, bilang, no pun intended, sa isang kisap mata. Di ba? Nakalimutan natin na, ito pala yung singer. Ito pala rin to. Kaya sa kayong mga younger generation ngayon, Hindi nila alam eh. So, okay sa kanila yun. Mako-compare nila yon.